Sumilip ako sa maliit na butas at hindi ko inaasahan ang makikita ko hanggang sa Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. Dear Ate Vine, isang mapagpalang araw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rodel Binata. Ako ay galing pa sa malayong probinsya. Nagbakasakali akong makipagsapalaran dito sa Manila. Nakahanap ako ng isang maliit na kwarto. Para mura lang ang upa, ang kwarto na ito ay dikit-dikit lang at gawa sa plywood. Tapos ang CR dalawa, isa sa unahan at isa sa dulo. Ang mga kwarto dito ay nasa fit-in na pinto. Karamihan ng naupa dito ay mag-partner or student dahil malapit sa school. Bawal din ang bata. At hanggang 2 tao lang ang pwede sa isang room. Ang kwarto ko ay pangalawa sa dulo. At ang trabaho ko naman ay security guard at malapit din dito. Malindaunday, mga tahimik ang naninirahan dito. Maliban sa aking katabing kwarto sa pinakadulo. Dahil pag ako ay pang-araw at sa gabi ako matutulog, palagi akong may naririnig na boses. Minsan umuungol, minsan umiiyak, iba't ibang boses gabi-gabi. Kaya na-curious talaga ako. Kung ano ang ginagawa nila sa loob ng kwarto. Isang araw, maliligo ako, papasok na sana ako sa CR. May babaeng lumabas, maputi na katawil lang siya. Kita ko ang mga pasa niya, mukha lang ang makinis. Nagkatinginan kami at biglang lumapit ang isang lalaki at hinablot siya papasok ng kwarto. Masama ang tingin ng lalaking ito sa akin pagpasok nila sa kwarto. Sabay pasok ko naman sa CR para maligo, ay narinig ko na naman ang mahinang hinanaing ng babae. Umaray ito at sinasabi ng lalaki na malandi ka. Hindi ka na natuto? Inisip ko, baka nagselos sa akin dahil ayokong madamay. Mabilis akong naligo at mabilis din akong pumasok. Pag-uwi ko ng gabi, sabay daan niya sa harapan ko at nakita ko na naka-school uniform siya. Nag-aaral pala siya, kaya naisip ko, baka kuya niya ang kasama niya sa bahay. Isang gabi napansin ko na maingay na naman sa room niya at umiiyak, mahina naman pero alam ko at ibang boses ng lalaki ang kasama niya. Halos gabi-gabi na ganun, iba't ibang boses ang naririnig ko. Isang araw papasok na ako sa work ko at habang ako ay naglalakad, tinawag niya ako, "Kuya, ako po si Maya, yung katabing kwarto mo. Kuya, pwede bang humingi ng pabor? Hindi ko na kaya ang ginagawa sa akin ng boyfriend ko." Binebenta niya ako gabi-gabi. Wala akong magawa. Dahil siya lang ang tumulong sa akin para makapag-aral ako. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Yun ang wika niya, paano kita matutulungan? Kung ang sarili mo, hindi mo kayang tulungan. Sabay alis ko. Pero hindi nawala sa isip ko ang mga sinabi ni Maya. Isang gabi, ibang klaseng paghiyaw ang narinig ko. Mga 1 AM na iyon, ayoko naman lumabas. Baka mapahawak ako, humanap ako ng paraan. Dahil mga lumang dingding naman na ito at may tapal na paper sa dingding. Tinanggal ko ang mga tapal sa pagitan ng dingding namin at tamang-tama nakakita ako ng maliit na butas. Sa may baba sumilip ako. Tamang-tama lang sa aking mata para makita ko ang nagaganap. Sa pagkakataon na ito, at tinutukan ko ng kamera ng aking cellphone ang butas, wala man akong kasiguraduhan kung makukunanan ang nasa kabilang room, pero nagbakasakali din ako. Matagal ang pangyayari, kaya kahit nag-alay na ako ay tiniis ko. Nang matapos na ang ingay sa kabila, ay tinapalan ko na ulit ang butas sa aking kwarto, saka ko pinanood ang nakuha kong video. Grabe pala ang ginagawa kay Maya. 3 lalaki ang nasa loob. Dahil maliit lang naman ang room, kaya siksikan din sila. At kitang-kita sa kamera, pinagpapasapasahan siya ng 3 lalaki at pinapaso pa ng sigarilyo. Grabe talaga kahit ako ay hindi ko kayang panoorin. Kinabukasan, agad akong nagpunta sa pulisya at pinakita ko ang video. Binigay ko rin ang kopya. Agad naman rumusponde ang mga kapulisan sa isang gabi na hindi inaasahan ang pagpunta ng mga kapulisan sa room ni Maya para sa katauhan na pangyayari. At tamang-tama pagdating ng mga pulis, ay nahuli sa akto ang ginagawa kay Maya. Meron ding nakuhang mga pernalya at gamot. Isa palang user at seller ang boyfriend nito. Alam ni Maya na ako ang naging dahilan ng kanyang paglaya at sobrang laki ng kanyang pasasalamat sa akin dahil nakamit na niya ang matagal na niyang inaasam na kalayaan.